matag na diri yung asawa ba na no at mo magtinutok kay ma. Kung sa iyong makitaan sa iyang mata. Aside sa muta nga makitaan, kung sa pa nangyari ha. Kung sa iyong makita ano kay mulusot magyuday ito sa mata mulusot no on sa condition sa iyang heart. Well, the truth no is really God is looking sa atong matag kasing-kasing. Amen. Tanaw siya nga masking kabalo man siya magkapoy na kakaroligsoon. Kabalo si Lord nga gusto ta nga di na kay murag plano nga di na pwede di na lang sa matod to sa soaking kay kung ay ka ng pahulay sa or di kapoy man ko. Nakabalo si Lord ana and kabalo siya nga kabalo si Lord nga kaya mo na i-battle no nga emotion or kana nga i-face ni mga desisyon nga man baka dili or dili. So praise God. Magbasa lang ko no sa book of Luke chapter 4. Ato lang sa ni go through din alam na ko ikuan diri ng usa ka verse nga kuan i-impress ako sa Lord sa ako. So Luke chapter 4 or Lucas kapitulo 4 versikulo 31. Gingon ningi, gikan dito nilugsong si Jesus sa lungsod sa Capernaum na sakop sa Galilea. Sa adlaw nga ipapahunay, nagtudlo siya dito sa simbahan sa mga Hudiyo. Natingala gayud ang mga tawo sa iyang pagpanudlo tungod kay may gahom ang iyang pulong. Dito sa simbahan, may tao nga gisudlan og daotang espiritu, misinggit siya sa makusog. Jesus nga taga Nazareth, unsay imong labot kanamo? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila ako kanimo, ikaw ang balaan nga gipadala sa Dios. Na isugayon ko ano? Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu. Hilom ug gawas kaniya. Taliwala sa kadaghanan, gilamba sa daotang espiritu ang tawo, o migawas kini apan bisan gamay, wala niini mapasakiti ang tawo. Natingala gayon ang mga tao dito, o nagainanay. Unsa kining iyang gipanuti? Nase katungod og gahom sa pagmando sa mga daotang espiritu sa pagawas o ituman sila kaniya. Unya ang balita mahitungod kang Jesus, mikaylap sa tanang mga dapit sa palibot. Migawas si Jesus sa simbahan sa mga Hudiyo ug miadto sa balay ni Simon. Naatol nga ang ugangan nga babae ni Simon taas ug hilanat. Busa gihangyo nila si Jesus nga ayuhon kini. Miduol si Jesus ug mitindog sa kilid sa higdaanan niini ug iyang gibadlong ang hilanat ug naayo ang babae. Unya mibangon dayon kini ug gisilbihan niya ang pagkaon sila si Jesus. Sa dihang mosalot na ang adlaw, daghang mga tao ang nagdala sa ilang mga masakiton ngadto kang Jesus. Gipandong ni Jesus ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa kanila ug nangaayo silang tanan. Bisan ang mga daotang espiritu gipagawas niya gikan sa daghang mga tao, ug samtang nanggawas ang mga daotang espiritu nagasingit sila kang Jesus. Ikaw ang anak sa Dios. Apan gibadlong sila ni Jesus ug gidid-an sa pagsulti niini. Tungod kay nahibaloan Manila nga siya mao ang Kristo. Sa dihang namanag-manag na mibiya si Jesus niadto nga lungsod ug miadto sa kamingawan. Gipangita siya sa mga tao ug sa dihang nakita sila niya, nagpakiluoy sila nga dili una siya mubiya sa ilang dapit. Apan moingon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios kay gipadala ako tungod niini. Unya, nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sa mga Hudiyo dito sa Judea or Judea. So salamat sa pulong sa Ginoo. Actually, ako na to siyang gi-ranter no, pero ang ako yung ginakuan ni is kaning sa palas nga part kaning verse 43. Ingon din ha, apan ningon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali ko sa ubang mga lungsod ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios kay gipadala ako tungod niini. Na-realize lang na ako no, as dugay nangalagad sa Ginoo. Pag dugay naman ako na-realize, pero ginaparemind lang sa Lord ba? Ang pinakauna gid nga nag-take of initiative bitaw gyud nga
mawali gid ang maayong balita is Jesus. And kita gid ang mga recipient ba. Akong gi-imagine what if wala ka nasangyawan sa maayong balita. No, during that time na nag-care group ni Dia Sir Roy, nag-care group ni last Thursday. Mag-sharing man ano. Mutana na yung akong kauban niya siya nga, unsa ka wala ko kaila sa Ginoo ba? Unsa kay labas sa ako ang kinabuhi. Kay ang mga kauban ako sa care group, kana bitaw sila pa lang isa siya sa ilang family, siya pa lang ang nag-stand. Bali siya pa lang ang nahimong Christian, siya pa lang ang born again Christian. So makita niya sa iya sulod sa pamilya, ang kana bitaw kinabuhi nga walay Ginoo. And mo naingon ko nga we are so blessed nga naabot gid sa ato ang pulong, no? Ang pulong ang maayong balita nga atong gina-enjoy karon. But dili lang kita taman sa pag-enjoy ng gyud sa Word of God. Amen ba mga igsoon? Kung makita nato, grabe ang kana bitang man ang encourage basta pag-encourage na lang. No, grabe ang pag-encourage sa leadership sa atong tanan nga mugo gyud ta. Manggawas kita o musangyaw sa maayo nga balita. Kay nung paningin mismo si Jesus, ani ang good nga time, naka-witness na ang mga tao sa mga milagro nga iyang gibuhat noon, na siya magipang-ayo nga mga balatian, ay mga gipagawas ng madaotang espiritu. So ang mga tao ni hangyo nga Jesus, pwede dili lang sa kamulakaw, pwede nga dili lang sa kakana i-enjoy sa namo, para nga ba, nga kauban ka, kay daghan kami gusto nga masinati, nga buhaton nimo. Baton sa ingon ni Jesus, kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang maayong balita, mahitungod sa pangharig sa Dios, kay gipadala ako tungod niini. And same thing sa ato akaron mga igsoon. Dili gyud aksidente no nga gitawag ta sa Lord ani nga pagkahimutang nato karon. Amen ba? Kisay nagmahay na napili siya nga mahimong kabahin sa leadership. Niabot pa sa punto sa inyo ang life nga nagmahay mo, pilian mo ko, my God. Na ba dire nga nagmahay ba? Kana bitang grabe ang pagmahay niya nga lawin. Sa una. Labi na og. Labi yung mabadlong ano ka na ma-hurt ka. Diri magyud ko. Dito ba katong kanta nimo no nga dito ba? Dito ba gid ang ako ang calling. So ganina ba, I was actually ginang morning ato mamigibawin no. Kay istorya namo tong Lieutenant Police si Lieutenant Oliveros nga prospect na among abangan ang iya ang gasoline station. And pag-abot ko lang ako dito, amin ako gulang na gid siya. Batanan pa man dahil 52 years old, siguro mas magulang pa mo sa iya. Kay kuan na gud siya kanang mga pulis no, kay kuan gid sila. Kana physically fit, and he is a pastor. No, discuss na dili ako sa business na lagi hisgutan pag-abot dito. Kabalo mo, about sa word of God, wala na siya nagwali dahil, brother, ingani ginang pulong sa Ginoo, ingani. Diretso ko nga nakala kita ko ba akong wala ka Lord. How I desire to have that kind of heart ba nga makalingkod lang kami. Diretso na pulong sa Ginoo ang hinain sa imuha niya. Kabalo ba ipon siya ng Christian me? No, so ma-amaze ko ba nga ang word gina-spread yun, ginawali yun siya. And salamat sa Ginoo that for this purpose also ginatawag na niya. Amen? Agree ba mo mga igsoon? Despite and in spite sa ipang-agian nato magpabilin ang calling ni Lord sa imuha. Pero kung magpalangay-langay ta, kada bitaw dili ta mo respond sa call ni Lord, na ay usa ka testimony ana in the presence of Ma'am Mai, no? Si Ma'am Mai. Gi-elect siya nga president sa auxiliary, libalibad siya. Kay for 3 years man na sila mag-serve sa auxiliary. Auxiliary man tawag ng bana sa asawa sa Gideon sa auxiliary. So ni-refuse siya. Kaya di siya gusto, kay busy lagi siya. Pero kabalo mo, ang president nga na-elect, kaya ipadala man siya US, or niya to US, ang nahitabo, siya ang ni-function sa trabaho sa katong ilaang president for 3 years.
And pagka next ka election naman, karon kay nag-elect man siya. Ala di siya weng, di na biputro mo balipad sa Ginoo. Kaya ang iyang 3 years, nahimong 6 years. The more, no, nga marag, bukat na lang kaayo. Kaya sa mga nakarang ka-internal, lagi sila sa national na hinoon. Dili lang sila sa local, national na yun, na makaato na sila US, kaya sila may mo represent sa whole Philippines. Just to spread really the word of God. Muna siya calling na ito mga igsoon. Amen? And muna ang nag-initiate na pinakauna, wala lang kundi si Jesus too. And praise the Lord, and himo tang recipient ni Annie. So, manindog ta, and karang kagabion, walay rason no nga, dili nato pasilugan ang Ginoo sa ato ang matag kinabuhi. I know nga, say nagi panahon nga dili dami i-worship sa Lord. Kay naay mga situation nga ginaalaw ang Ginoo sa ato nga ato ma-experience. But kung imo ang analyze ang pag-ayo, it is just a warning, no? And a lesson nga ginatudlo sa Lord sa ato nga dili ta mo stop, no? Diha. Kabalo mo ko ng Ginoo nga pag once gamiton kaniya, of course ang enemy dili gid po siya papidi. Kabalo na ta nga technique, no? Kabalo na ta nga strategy ana sa enemy. So this evening, paday na tag-remind atong kaugalingon unsa ka dako o unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga sa panahon nga moabot ka sa punto nga magmaluyang ka, makapuyan ka, kay naay mga expectations nato nga dili na fulfill, no? Ingana bang yun, pag mo expect ang tao, namang may failures. Amen ba? Pero pag mag-expect ka sa Ginoo, never gid siya nga mo fail sa ato. So, hangyon ako ang matag usa karon kagabion. Atong ipasusi ang atong matag kasing-kasing sa ato ang buhi nga Dios. And let us just allow the Holy Spirit nga makikistorya sa ato karon kagabion. Ato pangayon sa Ginoo nga i-unload tanan nga mga kabugaton nga naata sa atong heart karon kagabion. That possibly kung dili na siya matangtang, it could hinder us or it could hinder the Lord to do great and mighty things sa atong mga kinabuhi. Muduot ta uban sa ato pagkaubos sa atong mga kaugalingon diya sa atong buhi nga Dios karon kagabion. Nag-ampo ta, mangayo ta o forgiveness diha sa Lord. Hallelujah. 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 Oh Father God in heaven, we are here karong kagabion. Lahi-lahi man ang kondisyon sa mga kasing-kasing, Lord. Naay nabugatan, naay nasakitan, naay nalipay, naay blessed, naay favored. Lahi, Lord, ang kondisyon sa mga heart. Pag kaning tanan Ginoo, amo na i-offer diya sa imo karong kagabion. And we ask you, Holy Spirit, to move in your own very special way sa among taliwala karong kagabion. Cleanse us by the blood of the Lamb. And Lord, tabangi ang matag usa kanamo nga makahatag ni og tinuod nga pagsimba kanimo karong kagabion. Forgive us, Lord. Forgive us. Pasaylo kami Ginoo sa mga butang nga ginatago-tago namo, Lord. Pero ikaw ang nakahibalo ni ani. Mga butang Ginoo nga dili pleasing diya sa imong atubangan. Forgive us and give us a new heart tonight, Lord. Nga mahimo ning galamiton nimo upang adlaw to minister your people. And tonight, oh God, we just allow your Holy Spirit to minister unto each one of us karong kagabion. Thank you, Lord. Oh, blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord, the name above every name, the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, bless you, Lord. Come on. Oh,
bless you, Lord. Oh, hallelujah. Be enthroned in the praises of your people. Be enthroned, Lord Jesus. Oh, have your way, have your way, have your way. Oh, hallelujah. Oh, thank the Lord. We worship you. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with
Igsoon, makita pa ba nato ang pagkadako sa Dios sa ato ang kinabuhi? Or ang atong makitaan isang atong mga concerns na langanin ang kalibutan? Yes, huwag kita ang pagpuso-puso sa ato ang Christian na pagkinabuhi. And the only thing which I believe na nakapasustain sa ato ang isang pagkagamhanan o pagkadako sa Diyos sa ato ang matang kinabuhi. Kung ato lang bitaw yun nga i-count ang mga blessings sa Ginoo, dihan mo ma-realize kung sa kadaghan niya ang panalangin ang gihatag sa Lord. And sometimes makalimot ta nga mapasalamat ni Ana. Kaya magpatigbabaw isang tawhanon nato nga mga pagbati. If you could remember the 10 lepers nga nag-desire nga maayo sa ilang sakit nga sangla. Sa dihang giayo sila ni Jesus, nang lakaw sila tanan. But only one of them ang ibalik kang Jesus o niingon. Nagpasalamat siya o nagdayeg sa Ginoo sa panalangin sa kaayuhan nga iyang dalawa. And Jesus said, where are the others? Asa ang siyang? Di ba pulo man mo nga akong giayo? Nga nung ikaw raman isa ang nibalik. And God and Jesus told him, naayo ka because of your faith. Siya ang nakadungog. Ang katong siya ang nakadungog sa gideclare ni Jesus atong usa nga leper. Now, daghang panalangin nga gibuhat o gipatesting gialaw ang Lord sa atong kinabuhi. Usahay dili nato makitaan. But tonight, pwede na ako i-encourage ang matag-usa. Let us just try to check and to count the blessings na naata igsuon. Ang hangin nga giginhawa nimo, ang imong pamilya, imong bana, imong asawa, imong anak, mapasend mo sa eskwelahan maskin paggrabe na kadapait na ang ato ang na-experience, walang-wala. But still, here we are, nagpadayon. Because ang promise ni Lord, He will never leave us, He will never forsake us. And that is our God. That is our God. And we will continue to sing His greatness, His goodness, His faithfulness sa atong mga kinabuhi igsoon. This is the only time as mga servants sa Ginoo ato siyang pasidungan ug pasalamatan and say, how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God.
How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works. Oh Lord, for the last time, how great are thy works. Let us sing this song with understanding, mga igsoon. How great are thy works, O Lord. Masabtan ba mo muna sa Dios? Thy thoughts Di ka are nagpatong very deep. sa kalalong. How Hallelujah. great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Indeed, how great are thy works. Once again, Lord, with a humble heart, nagapangayo niyo forgiveness. Dili na mo na usahay makita, Lord, ang imong pagkadako sa among kinabuhi. Dili na mo ma-realize, sometimes malimot me, you have done the very great thing, Lord. And that is for your Son Jesus to die on the cross. The very great thing na imong gibuhat kanamo, Ginoo, is ang pagluwas sa among ang Ginoong Diyos. Hallelujah. And so tonight, Lord, maski panguli na sa among panimalay, matulog ni, mabahulay ni, still, ibutang sa among hunang-hunag kasing-kasing nga ikaw, dako nga Dios. Unable ka, Ginoo, nga mo rescue ka namo kung unsa man ang among giatubang karon nga mga sitwasyon. Oh, thank you, Father, nga wala kay saan nga dili nimo i-fulfill, because you are the God who is able nga mutuman o mga promises. Not like us, Lord. Nami mga promises, but di na mo kaya na tumanon. But you, being our loving God and our loving Father, walay bisag usa nga saad, Ginoo, nga wala nimo gituman ug pagatumanon pa sa among mga kinabuhi. Karon kagabiyon among ideklara that Jesus is great. Let us declare that Jesus is alive, that Jesus is being lifted up this place, that Jesus deserves our highest praises. Jesus deserves our worship. Jesus alone is Lord over our lives and over this place and over our family. No one else can ever compare sa akong Ginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Once again, Lord God, we are blessed, Lord God, because you are here with us. And so, Lord, ang ibalik ang kanang lubog pagpasalamat ka lamang kanimo. Salamat sa iyong presensya, O Diyos, na magauban-uban ka namo wherever we go, whatever we do, whatever namang hunang-hunaon, we are assured that your presence is with us, O God. Father, into your hands we commit everything. Bisan pa, Ginoo, ang among panibahon o mga adlaw. Lo, wala may mabuhat, maski pag-usa na mong practice dinhi, usa na mong tuod, Ginoo, wala may mahimong kung wala ang imong pag-uban. Busa karon pa lang kagabiyon namo nang gisali kanimo among bulahaton ug mga adlaw. Walay lain nga among i-lift up ani nga dapit kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus. Lord, we pray na kaninga place, O God, imong punon sa imo ang presensya.
We pray, O God, na mga first-timers na umakauban ng mga adlaw. We pray, O God, na mga visitors na mo the other Sundays, mamalik sila in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Father, we pray na matagos sa kanamo, padayon na mahimong excited, O God, na naangkay dagko na buhaton sa amo ang mga kinabuhi. I-bless, O God, ang mag-deliver sa imong word, ang mga adlaw. Salamat sa special na anointing. Lord, ang mag-lead sa praise and worship. Salamat, Lord, sa kahom. Salamat, Lord, sa powerful worship, Lord God, na imong ihatag na namin mga adlaw. Salamat, Lord, even sa mga mag-usher, ang mga SOS, Lord, dihang palangdaan sa gate, dihang palangdaan sa puntahan, makita na ang dako nga smile nila, Lord God, na mag-assist, Lord, sa mga kaubanan at mga visitors na mosulod ani nga dapit. Father, amo ni isali diha kanimo ang tanan. Salamat, Lord, nga among kasing-kasing na agin ang passion for the lost, O God. Na, Lord, ang kaluoy sa mga tao mawala pa gyud ng kailagya kanimo. I-bless, O God, ang tanan nga bahin sa among panimbaho ng children's ministry, Father, we lift up them to you. Lord, salamat sa kinabuhi ni Hannah, ni Engineer Godfrey, O God, being the head sa mga children. We pray in the name of Jesus, maplasta na ang mga kabataan, Ginoo, na matagdumin ko, Lord, na sila makatunan, will grow sila in the grace and in the knowledge of you, Lord Jesus. Unang tanan, O God, matagos sa kanamo, nagay transformation na mahitabo sa amo ang mga kinabuhi. Bisan tuod ang mga leaders nami, but Lord, we need transformation day by day sa amo ang matag kinabuhi. Salamat for renewing our minds, O God. Thank you for renewing our strength, Lord. Thank you for giving us that joy that comes from you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are expecting great and mighty things ngayong buhaton o pang-adlaw. Once again, Ginoo, ang pagbiday, pasalamatan ko lang kagabion sa pangalan ni Jesus.